Los Angeles, California. Mula na makabalik sa LA wala nang inatupag si Sheila kung hindi magtrabaho at kung hindi man ay lumabas kasama ng kambal. Ayaw niya manatili sa mansyon dahil pilit pumapasok sa isipan niya si Alden. Nang araw na iyon ay nasa Universal Studios sina Sheila kasama ang kambal. May aasikasuhin kasi si Sheila at pinaglaro na lamang niya ang mga bata sa park kasama ang yaya ng mga ito at mga bodyguards. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Sheila sa management para sa binabalak nilang concert nito ay agad niyang pinuntahan ang mga bata. Are you guys hungry? I miss Daddy, Ma'am. Wika ni Heaven na malungkot ang mga mata. Me too, Ma'am. Can we visit him again? This time a little bit longer? Tanong naman ni Sky. Niyakap naman ni Sheila ang mga anak. Nagkamali ba ako, Alden? Mali bang nagawa kong paglayo ng mga bata sa'yo? Ani Sheila sa kanyang sarili habang yakap ang mga bata. Paris, France. Agaton, tawag ni Alden na binisita ang kapatid. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin hinayaan mo na naman lumayo si Sheila. Tanong ni Agaton. Hindi nakapagsalita si Alden dahil tama ang kapatid niya. Jeez, you're really stupid, Alden. Yun ang gusto niya, kuya. What she wants is to know if she can trust you enough, even if another me would show up, Alden. That you can say the hell I care with anybody and anything and you'll stay with her. Paano kanya mo ni pagkakatiwalaan kung mas gugustuhin mong mawala siya kaysa sa lahat ng meron ka? Wika ni Agaton na tila pinapagalitan ang kapatid. Hindi naman makasagot si Alden pero nakatingin sa mga mata ng kapatid. Get me out of here, brother, and trust me, I'll run after her again. Because I can do all that, it's just that I don't have her heart. Tila naman natauhan si Alden sa sinabi ng kapatid. No, you won't, sagot ni Alden na nagmamadaling lumabas. Agad na kinausap ni Alden ng ama at ina ng araw ding iyon pero kasabay noon ay nagpatawag din siya ng press conference kaya lahat ng miyembro ng media ay naroroon. Ano plano mong gawin, Alden? Tanong ni Helena. Mother, alam kong hindi ito siyang bagay na sasang-ayunan niyo ni Daddy. Alam ko na mula nang ako'y isilang, isinilang upang maglingkod sa bayan. At buong buhay ko ay yun lang ang ginawa ko. That's actually all I did. I want to make this right as much as possible. Anong ibig mo sabihin, Alden? Tanong ni Anton. Ako, si Duke Alden ng Normandy at pangalawa sa linya ng trono dahil sa pagtalikod ng prinsipe. Ngayon ipinapawalang bisa sa aking mga karapatan bilang Duke at tagapagmana ng trono. Ako ngayon ay si Alden Bracamonte na isang normal na mamamayan ng France kaya't isinusuko ko ang Sigil of the Golden Raven bilang tanda ng aking isinusuko ang lahat ng aking karapatan at ang kininang trono ng hari. Matapang na sabi ni Alden na nakatingin sa ama at ina sabay ang pagtanggal ng sigil na kumakatawan sa kanya bilang Duke of Normandy. Alden! Nagulat na saad ni Helena habang hindi naman makapagsalita si Anton na napatayo sa kinauupuan. Sa silid naman ay nagkaroon ng anasan sa media dahil sa naging pahayag ni Alden. Ikaw na lang ang meron kami, Alden. Huwag mong gawin ito. Hindi mo pwedeng abandonahin ang pamilya mo. Wika ni Helena na napaiyak na. Tama ka, Mami. Hindi ko dapat abandonahin ang pamilya ko. Hindi ko na kayang iwan at hayaang malayo sa asawa at mga anak ko. At sa pagkakataong ito, kailangan kong gumawa ng isang desisyon at gusto ko silang makasama. Sagot ni Alden na kita mo ang determinasyon sa mga sinasabi. Alden, huwag mong gawin sa amin ito. Hayaan mo siya, Helena. Desisyon niya yan. Wika ni Anton na tumalikod na sa anak dahil hindi may tatuwa na masama ang loob niya kahit pa naiintindihan niya ito. Thank you, Father. Wika ni Alden na yumukod pa sa harapan ng ama at ina bago tumalikod paalis ng lugar na iyon. Alden, tawag ni Anton na hindi pa rin humaharap. Father, huwag mo kalimutang ipasyal dito ang pamilya mo kapag may oras ka. I would love to play with the kids. Ani Anton na bakas ang lungkot sa tinig. I will, Father. I will. Agad na umuwi si Alden sa Normandy Mansion at inayos sa mga dapat ayusin.
Thank you, Marcus, for your service all these years. Kailangan mo ba talang gawin ito, Duke Alden? Yes, Marcus. I am no longer the Duke. Isa na lang akong simpleng asawa at ama ngayon. Hindi ako sigurado kung anong gagawin ko kung wala ka, Your Highness. Sagot ni Marcus na napabuntong hininga pa. You're good at what you do, Marcus. Pero kahit hindi na akong Duke, CEO pa rin ako ng sarili kong negosyo at kailangan ko pa din ng isang tao mapagkakatiwalaan. The offer is good until you say yes. Nakangiting wika naman ni Alden sa tapat na assistant. Napangiti naman si Marcus na narinig. Then I'd say yes in an instant, Your Highness. Then welcome aboard, wika ni Alden na nakangiti. Sakay ng kanyang private plane ay agad na nagtungo agad si Alden sa Los Angeles, California upang makasama ang mag-iina niya. Halo-halong saya at kaba ang nasa dibdib ni Alden nang makalapag ang eroplano sa airport. Marcus, nasaan ang mga anak ko ngayon? Base sa impormasyong nakalap ko, nagbalik na sila sa eskwela. Nasa Kate School sila ngayon, the most prestigious preparatory school in California. Napalaki sila ni Lady Sheila ng maayos. $28,000 for each. It does cost a fortune, wika ni Marcus. First off, we need to do something about that, Your Highness, thing of yours. Hindi na ako isang Duke. And second, where the hell is that? Gusto ko na silang makita. Wika ni Alden na natatawa na sa assistant. Forgive me, Your High. I mean, Sir Alden. And it's in Carpinteria. Wika ni Marcos na napakamot na sa ulo. Good. Let's go there now. Sagot ni Alden na sumakay na sa kanyang sasakyan. Carpinteria, California. Look who's here. Kambal na walang ama. Nagbalik na sila. Wika ng isa sa mga bata na nang bubuli. I have a father. Napakagwapo niya at isang Duke. Unlike you. Sigaw ni Heaven. Talaga? Sige nga, ipakita mo sa amin ang daddy mo. Hindi mo kaya. Kasi wala ka namang ama. Pangaasar pang muli ng isang kaklase na magkapatid. We have a father. We have a father. Sagot ni Heaven na umiiyak na. Shut up, Mason. Tigilan mo na pagpapaiyak sa kapatid ko. Wala dito ang daddy namin kaya tumigil ka na bago pa kita masapak. Wika ni Sky na nagagalit na dahil pinapaiyak ng mga ito ang kapatid niya. Oh yeah? Sige, sapakin mo ako. Ngayon na! Wika ni Mason na tawa pa ng tawa. Ang ibang kaklase naman nila ay nagchachant na para lalong ibuli ang magkapatid. Kambal na walang ama! Kambal na walang ama! Kambal na walang ama! Sabay-sabay na sigaw ng mga magkakaklaseng bully. Hindi na matiis ni Sky ang mga ito at akmang susugurin na nang biglang may tumawag sa kanila. Sky! Heaven! Ani naman ni Alden na sabik makita ang mga anak. Sabay namang napalingon ng kambal at gulat na makita si Alden. Daddy! Sabay na sigaw ng magkapatid at nagmamadaling tumakbo papunta sa ama. Daddy! I miss you! Wika ni Heaven na umiiyak na. I miss you, Dad! Ani ni Sky habang parehong nakayakap sa ama. Namiss din kayo ni Daddy, sagot nito na masayang-masaya na mayakap ang kambal. Nang humiwalay ng yakap ang dalawa ay saka muli nagsalita si Alden. So, sino yung mga bata nagsasabing wala kayong daddy? Nakatingin tanong ni Alden. Biglang nagliwanag ang mukha ng dalawa. They have their dad now. Hinila ng kambal si Alden palapit sa mga batang umaaway sa kanila kanina. Na tila naman biglang nagsitahimik. Dad, meet our classmates na nagsasabing wala kaming daddy. Pilyang pakilala ni Heaven kay Alden. Biglang naging seryoso ang mukha ni Alden na ikinapumutla ng mga bata. Mga bata, piliin yung taong ibubulin nyo. Huwag ang kambal ko. Lalo nang nag-iisang prinsesa ko. Wika ni Alden na seryosong-seryoso ang mukha. Sina Sky at Heaven naman ay napapatawa na sa itsura ng mga kaklase na tila natatakot kay Alden. Sorry sir, we were just playing. Nautal namang sabi ni Mason na siyang pasimuno ng pambubuli. Excuse me sir, pero sino ka po ba? Tanong ng isang medyo may edad ng babae. Teacher Claire, he's our father. Ani Heaven na nakayakap sa ama. Alden Bracamonte, ang ama ng kambal. Kinagagala kitang makilala, Teacher Claire. Wika ni Alden na ngumiti na at inilahad pa ang kamay.
Oh, sorry Mr. Bracamonte. I just haven't met you before, sabi ni Teacher Claire. It's fine. Nagpunta ako dito nang walang pasabi. Pero hindi ko nagustuhan yung nasaksihan ko kani-kanina lang. Nang dumating ako, nasaksihan ko ang pangbubuli ng mga batang yan sa mga anak ko. Paano ang pinakakilalang paaralan sa California ay hinahayaan to mangyari? Diretsong tanong ni Alden. I'm sorry sir. Iimbestigahan namin ito at gagawa kami ng mga kakailanganing aksyon, sagot ni Teacher Claire. Mabutit wag mo nang ipaalam sa aking asawan tungkol dito. Ayoko mag-alala pa siya. Let me know kung anong mangyayari. Marcus, ibigay mo sa kanya aking card. Inabot naman agad ni Marcus ang card ni Alden. Tila naman namutla si Teacher Claire sa nakita sa card na nakapangalan kay Duke Alden of Normandy. Your Highness, wika ni Teacher Claire. Hindi na kailangan yan. Wala tayo sa France. Just make sure that this will be taken care of and I'm good. Of course, sagot ni Teacher Claire. Tumangon na lang si Alden at binalingan na ang mga anak. Off you go now on your class. I'll see you later. Wika ni Alden sa mga ito. Humalik pa ang mga bata sa ama bago bumalik sa klase nila. Pinagmamasdan naman ni Alden ang mga bata habang palayo ang mga ito. Nandito na ako, Sheila. At hindi na ako lalayo pa. Sa tabi mo na lang ako at ng mga bata. Bulong ni Alden sa sarili habang nakangiting pinagmamasdan ang mga anak. Los Angeles Memorial Coliseum. Araw ng pinakamalaking concert ni Sheila. Ito rin ang huling proyekto niya under Universal Studios. Nasa kanya pa rin ang kontrata na ibinigay sa kanya ng management para sa dagdagan na 3 taon. Pangkaragdagan ngunit hanggang ngayon na hindi pa niya napipirmahan. Napirmahan mo na bang contract renewal, Sheila? No, Monique, hindi pa. Anong pumipigil sa'yo? Hindi ko alam. The kids? Ani Sheila. Talaga? O si Alden? Wika ni Monique na tinitingnang mabuti si Sheila. Kailangan siya ng mga anak ko. If you say so. Just get ready. The concert is about to start. Sagot ni Monique na hindi naniniwala kay Sheila. Thank you, Monique. Sa lahat, shut up darling. Huwag kang magsalita na para bang ito nang huli nating pagkikita. Wika ni Monique na natatawa na. I love you, Monique. Wika ni Sheila at ngumiti naman ang manager niya. Bago lumabas sa stage ay huminga muna ng malalim si Sheila. Wait for me, Alden. Bulong nito sa katuluyang lumabas. Good evening, Los Angeles! Bati ni Sheila sa mga naroon sa Coliseum at nagkaroon ng napakalakas na hiyawan. Sabay ng pangpasokong intro ng unang kanta ni Sheila na Buti Me Down. Come on Los Angeles! Sing with me yo! Sigaw pa ni Sheila sa mga manunod na tumutugtog ng pangalawang kanta ng Should I Let You Go. Are you enjoying the night Los Angeles? Sigaw pa ni Sheila. Hell yes! Sigawan naman ng mga tao. Then let's give you a night you won't forget. Ani naman ni Sheila na nag-intro na ang pangatlong kanta na The Monster kaya lalong nagsigawan ng mga tao. Thank you so much for coming! Wika ni Sheila kay Eminem. Anything for you, sweet Sheila. Enjoy the party tonight, everyone. Ani ni Eminem na niyakap na si Sheila saka umalis na rin sa stage si Eminem. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong magpahayag ng konting anunsyo. Alam ko na lahat kayo nakarinig na maraming chismis tungkol sa akin. Nais ko makilala ng lahat ang aking kambal. Sky and Heaven. Ani Sheila na nakita ng lahat sa malaking screen ang larawan ng kambal. Nais kong pasalamatan ng bawat isa sa inyo sa lahat ng inyong suporta sa akin. Ito na ang huling concert ko na gagawin. Pagkatapos nito, Sheila Houston will officially be signing off. So I hope you can enjoy this send-off concert with me. Ani Sheila na ikinagulat ng mga tao. Ang ibang manunod ay napaiyak pa at sabay-sabay nag-chant. We love Sheila! We love Sheila! We love Sheila! Sigaw naman ng mga tao. I love you too guys! At para sa inyo to! Ani Sheila para kantahin sana ang handog niya sa mga fans pero naguguluhang napalingon siya sa musical director nila dahil ibang intro ng kanta. Narinig na lamang niya ang dalawang boses na kilalang kilala niya. Umiiyak na si Sheila nang makita ang kambal na parehong may hawak na mikropono at kumakanta.
Parehong may dalang rosas ang mga ito na inabot sa ina. Oh my God! Sky! Heaven! Naiiyak na masambit ni Sheila sa pangalan ng mga anak. Nang matapos ang kanta ay luhaan na si Sheila at niyakap niya ng anong higpit ang kambal. Thank you and I love you. I promise you that this time, Mom's gonna make everything right. Ani naman ni Sheila na luhaan na. Stop crying, Ma'am. Ayaw ka naming makitang umiiyak. Wika ni Heaven. Ano? Sino? Naguguluhan tanong ni Sheila. We have a surprise for you. Sagot ni Sky na nakangiti. May sorpresa po kami sa'yo. Doon na pumainlan lang isa pang musika. Alam ko, hindi ako magaling sa ganito. Pero gusto kong malaman mo na gusto ko maging parte ng mundo mo. It doesn't matter where. Ang mahalagay kasama kita at ng mga anak natin. Ang mga tao naman sa paligid ay lalo nang napaiyak at naantigan damdamin sa mga nasasaksihan. Alden? Ani Sheila na nakatingin kay Alden na nasa may dulo pa na pasilyo na nasa may audience na may dalang isang pumpon ng bulaklak. Wala naman tigil ang mga luha ni Sheila habang naglalakad si Alden palapit sa kanya na hindi may tatanggi na umiiyak na rin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sheila na luhaan na. Nandito ako para sa'yo at para sa mga anak natin. Sagot ni Alden na lumuhod na sa harapan ni Sheila matapos iabot ang mga bulaklak. Sheila, nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali sa nakaraan sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Naging miserable ang buhay mo at yun ay dahil sa akin. Pero pakiusap, paniwalaan mo sana ako sa sasabihin ko. I have never loved anyone like how much I love you. It took you less than a year to heal my heart but when you left, hindi pa sapat ang 6 na taon para buuin ako. Dahil ikaw lang ang makakapagpabuo sa aking muli. Wala na akong ihahandog na titulo sa'yo maliban sa puso ko. Isinuko ko ng lahat dahil parang walang kwenta ang lahat ng yun kung wala ka sa piling ko. Ikaw at ang mga bata lang ang mahalaga sa akin. Sheila, maaari mo ba akong tanggapin at pakasalang muli, Mrs. Bracamonte? Naluluhang pahayag ni Alden habang hawak-hawak ang taheta ng isang singsing na tinatawag na eternity. Alden, ani Sheila na hindi makapagsalita sa tindi ng nararamdaman. Please Sheila, nagmamakaawa ako sa'yo. Wika ni Alden sa pagitan ng pagluha. Say yes! Say yes! Say yes! Sigaw naman ng mga tao na nakasaksi sa ginawa ni Alden. I will marry you again. At hindi mahalaga kung ilang beses kong isuko ang lahat. Willing akong gawin yun ng paulit-ulit. Because you're worth it. Sagot ni Sheila na iyak ng iyak. Nagmamadaling isinuot ni Alden ang eternity sa daliri ni Sheila at tumayo para yakapin ito ng mahigpit. Oh God, I love you. I love you so much, Sheila. Sabay sa pagyakap niya ng mahigpit dito. And I love you more. I still love you and I will always do. Hindi mo lang alam kung gaano ko gustong marinig yun mula sa iyo, Sheila. Wika ni Alden na nakangiti saka hinalikan si Sheila para iparamdam dito ang pagmamahal. Natauhan lamang ang dalawa nang magkaroon ng masigabong palakpakan sa buong Coliseum. Tuwang-tuwa ang mga tao na makitang masaya ang iniidolo. Tumakbo na rin ang kambal papunta sa mga magulang nila at niyakap ang mga ito. Ma'am, this means Daddy's not going anywhere anymore, right? Tanong naman ni Heaven, ngunit ngumiti lang si Sheila. That's right, Princess. Hindi na ako mawawala sa inyo. Wika ni Alden na kontento nakatingin sa mga anak. Maya-maya ay tumingin ito kay Sheila na masayang nakatingin sa kanyang mag-aama. I love you so damn much, ani Alden habang nakatingin kay Sheila na puno ng pagmamahal at contentment sa buhay. And thank you everyone for helping me out. Wika ni Alden sa mga manunood. This one is for all of you. Ani naman ni Sheila at pumailan lang na ang musika. Nag-break lang sandali si Sheila at tinapos rin ang concert habang nakaupo na sa harapan ng kanyang mag-aama. Walang pagsidlan nang saya si Sheila ng mga sandaling iyon. Her life is complete at wala na siyang mahihiling pang iba. That was an awesome send-off concert, Sheila. Ani Monique na maluha-luha rin. Thank you, Monique. And I'm sorry for not telling you. Ani Sheila sa manager. Saka ito niyakap. Don't be.
You've already made me rich beyond what I can imagine. At isa pa, alam kong plano ng mga bata kaya may pakaramdam talaga ako na ito na ang huli. Maliban kung siyempre magiging matigas pa rin ang ulo mo, darling. Wika ni Monique na pinipigilang maging emosyonal. I got my happiness, Monique. Ang kaligayahan na lagi kong pinapangarap. Ani Sheila na paiyak na sa saya sa harap ni Monique. You deserve it. You work hard for it. Sagot ni Monique na naluluha na. Thank you. Off you go now, darling. Hinihintay ka na nila. Magkahawak kamay na si Alden at Sheila na lumabas ng venue kasunod ng mga bodyguards nilang pareho. Lady Sheila, wika ni Marcos na ngiti-ngiti na naghihintay sa may sasakyan. Marcos, kasama mo pa din pala siya? Wika ni Sheila kay Alden. Apparently I still do. Nakangiting sagot naman ni Alden ngunit bago pa man sila makasakay na sasakyan ay mayroon taong sumigaw. Alden, kukunin ko lahat sa'yo. Hindi ako magtitira sa'yo. Anin ang taong sumisigaw habang nakaumang ang hawak na baril. No! Sigaw naman ni Alden pero isang putok ng baril ang nanggaling sa taong iyon na galit bago pa man makaganti ang mga bodyguards na kasama nila. Daddy! Sigaw naman ng kambal. Alden, no! Sigaw ni Sheila. Agaton! Why? Agaton! Nasambit na lang ni Alden. Sino kaya ang taong sumugod at nagpaputok ng baril sa pamilya ni Alden? Sino kaya ang tinamaan ng baril? Ano ang ginagawa ni Agaton doon? May kinalaman kaya si Agaton sa mga pangyayari? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.